Good morning, it's Saturday today and kakatid lang namin kay Hana sa trabaho niya, 8 a.m. June 1st, official first day ng winter dito sa Australia and dito sa Brisbane sa amin is hindi naman siya gaanon kalamig compare sa ibang states like ibang city like Melbourne, Sydney, Canberra and even sa Hobart, no? So medyo okay pa yung panahon pero malamig kasi technically winter na siya and medyo overcast nga yung panahon ngayon. Nagtatago pa si Haring Araw. Punta tayo ngayon sa market kaya medyo naka-jacket kami kasi yun nga, medyo malamig. Alam mo naman tayo, lalo na ako. Pag malamig, kailangan mag-jacket. Sabi, para kaming may baby, di ba? Para kay Papi yan. Pagka nahabol ni Papi yung manok. Ay, manok ba yun? Hindi ko alam. Ibon yun eh. So, nandito tayo ngayon sa New Farm Park. New Farm Park, nandito yung market every Saturday. Kasi lumaki po ako sa farm. Hindi, joke lang. Dito sila nagbe-breakfast. Dito sila minsan nakain din ng lunch. Marami naman kayo mabibili. Mga pagkain, mga fresh produce. Yeah, fresh produce. Kahit namin sa inyo. Mga gulay-gulay yun. Ano bibilin mo? Cheese Gransky. Crunchy. Sa Brat House. You want sour cream? No. Tomato. Tomato sauce, please? Hmm? So, ang in-order ni Jessa is hotdog. And then, juice na may melon sa taas, tsaka orange. So, German sausage pala siya. Na, anong tawag sa bread na to? Basta yung bread na medyo matigas. Pasensya na, hindi kami expert eh. Tapos, nga, may cheese. Isa pa sa binili natin is yung almond croissant. Croissant. Ito siya. Especially Saturday ng umaga hanggang tanghali. Merong mga market na ganito sa specific location dito sa Brisbane. And nandito tayo ngayon sa New Farm na sa tapat lang siya ng Powerhouse Performing Arts Theater. So hanggang tanghali. So yung iba dito nagbe-breakfast, yung iba dito nagla-lunch. And mas maganda pumunta ng breakfast kasi wala gaanong tao. Uwian na. Ganun na ang buhay pag Sabado. And of course, yung mga errands na kailangan gawin. Mamaya maglilinis tayo ng tangke. May flu vaccine ba tayo mamaya? Oo, kasi every year kasi dito dapat talagang magpapa-flu vaccine ka. Kasi pag tinamaan ka ng flu, nako,
Ito ko lang naramdaman yung 2 weeks. Talagang hindi ka makagalaw. Hindi yun COVID 3 weeks. Talagang hirap gumalaw. Hindi yun COVID. And iba talaga. So, kailangan talaga magpapa-flu vaccine ka. Tapos, libre na rin yung di ba? Yung COVID booster mo dito. So, magpapasabay na siguro ng COVID booster para isang injection na lang, no? Wala nang sakit kasi bibigat din yung braso mo nun eh. Uwian na muna. So, nasa bahay na tayo, galing lang natin dun sa park. So, maglilinis tayo ngayon ng aquarium bago natin sundin si Hannah. Tsaka bago tayo magpa-injection ng flu vaccine. And ginagawa namin to since 2020 kasi 2020 kami nag-start mag-aquarium. And pakita ko sa inyo paano ko ginagawa. So, una is tatanggalin muna natin lahat nung nandito sa loob. Yung mga decorations niya, tatanggalin muna natin. Kaya nilagyan ko din ng towel ko. So nga pala, ito yung mga isda namin. Ito si Fanny, yung fantail, kaya Fanny ang pinangalan namin sa kanya. Talino namin mo pangalan, di ba? Si Fanny nga pala, nasa amin na siya since late 2022. And then, yung orange, yung Oranda, ang pangalan niya is si Ori. And recently lang siya, siguro in the last 4 months lang siya namin nakuha. Ito naman, yung isa is brittle nose na isda siya. So, parang siya din yung janitor fish, pero kakaibang kulay niya, di ba? Hindi siya local janitor fish dyan sa Pilipinas. So, nasa amin na siya since mid-2020. So, yeah, almost 4 years na siya sa amin. And again nga, kailangan mo talagang i-maintain tong aquarium para at least sumaba yung buhay ng mga isda. And then, next step is lilinisin na natin yung salamin gamit ang sponge. Meron din kami nito para kung kukuskusin mo talaga, pero mas prefer ko tong manual kamay para mas dama mo. Hindi na natin sila kailangan tanggalin yung mga isda. Nandiyan lang sila sa loob kasi hindi naman natin papalitan lahat ng tubig. This tank is 130 liters. So, namaya papakita ko sa inyo, naka-ready na yung mga pamalit natin na tubig. And that's 60 liters. So, almost 45-50% ang pinapalitan nating tubig dito sa tangke every 3 weeks to 4 weeks. Again, yung pagpapalit namin is depende sa number ng isda na nasa tangke. For 130 liters, talagang nilimit lang namin na 3 lang yung isda para at least may space sila to move around and hindi din sila nagkakram sa loob. So, ayun, pagkatapos nating linisin yung salamin is nilinis naman natin binabacuum naman natin yung gravel para matanggal talaga natin yung mga dumi kahit mga sumiksik doon sa ilalim. Dumi ng isda, tapos yung mga natirang mga pagkain nila na hindi nila nakakain, nagiging ammonia and nitrate yun. So, yun yung dalawang chemical na delikado sa isda. So, after ma-vacuum nito, gamit tong maliit na pang siphon o pang sipsip is normally isang isang timba na yan. And kung makikita nyo, 3 timba yung nandito para pamalit natin. So, 1 timba is 20 liters. Wow, social, 1 timba. Isang timba is 20 liters, so 60 yan, 3. And then, nilalagyan natin ng conditioner and then ng stabilizer. So after nung maliit na panghigop natin ng dumi, is gagamit na ako ng mas malaki para sa pangalawang timba natin, tsaka sa pangatlong timba natin ng pag-alis natin ng tubig dito sa aquarium. Technically kalahati na yan after ng pangatlong timba. So isang timba is 20 liters. So normally
3 timba to 3.5 na timba yung ginagawa namin. Pinapalit namin dito sa aquarium. Kasi nag-evaporate din yung tubig eh. By some level. So tapos na natin malinis yung mga gravel niya. Nakalahati na din natin yung tubig and then ready na tayo para isalin na yung mga bagong tubig. Bago ko pala ilagay yung bagong tubig, nilalagay ko muna or binabalik ko muna yung mga ornaments dito sa aquarium. Alam ko pwede kong gumamit ng hose pero minamanual ko na lang siya na ganito para kontrolado ko yung lagay ng tubig dun sa aquarium. Ayun, nalagay na natin tong last na tubig dito sa aquarium and ayun nga, kahit na medyo nakakapagod siya na maglinis ka every month, actually para sa akin hindi na siya nakakapagod eh. Mas nakaka-relax na siya para sa akin na may iba kang ginagawa after ng ilang weeks mong pagtatrabaho sa office and yung pag-aalaga ng isda rin is nakakatulong syempre, di ba? Kanya-kanya tayong paraan kung paano maging healthy yung mental health natin, di ba? And for me and for us, this is one of them. And yung isa nga naming isda is almost 4 years na, more than 4 years na sa amin. And then yung isa is 2 years na. So I think we're doing the right thing. Mental health is important and kung ano man yung nakapagpasaya sa inyo, kung ano man yung nagiging hobby nyo na at least nakakatulong sa mental health nyo for mental health well-being, please continue on doing that. And baka may iba rin makapagsabi, hey, may mas madaling paraan para maglinis ng aquarium. Opo, alam po namin na may mas mabilis na paraan. Pero I think, again, yung process ng paglilinis namin ng aquarium is nakakatulong din para sa amin. And hindi naman para mabilis eh. Ginagawa namin to pag may oras, at least alam namin at least 1 hour na may oras kami. Ginagawa namin. And yung process is yung mas nakakatulong eh kesa yung destination. Kaya alam niyo yung quote na yun, the journey is much more important than the destination. Or basta, ilalagay ko dyan. dito. Or basta, kung ano yung quote na yun. Pero, gets yun na yun. Paturok na kami ng flu. I like my hair. So greasy. Kasi hindi ka naligo. No, it's because I had to slick it back for work. Yun. Oh. Ayan na. Tapos na.